Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating pong live streaming, Sunday Service Celebration. Muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Ang araw na ito ay special na araw para sa ating Panginoon. Sabi nga ng kanyang salita, 6 na araw kayong gagawa sa lahat ng iyong gagawin. Sa ikapitong araw ay para sa akin, sabi ng Panginoon. Purihin ng Diyos. So, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. Even though ang church ay kasamang na-lockdown dahil sa ECQ. Pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil high-tech na po ang ating technology. Kaya hindi po napuputol ang ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya welcome everyone sa lahat po ng mga naka-tune in ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Diyos. So tayo po ay maghanda na para po sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. So ngayong umaga tayo ay magbabasa po ng ating Bible. Okay, so handa na po natin ating mga notebook at ballpen. Okay, at gayon din higit sa lahat ang ating mga puso. Siyempre, dapat bukas ang ating puso upang mataniman ng salita ng Panginoon. Okay, so purihin ng Diyos. So tayo po ay pupunta na sa ating babasahin po na verse. Open your Bible in the book of Matthew 21 verse 1 to 8. So sabi po dito, now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Verse 2, and behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing is white as snow. And the guards shook for fear of him, and became like dead men. Verse 5. But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus, who was crucified. Verse 6, he is not here, for he is risen. As he said, come, see the place where the words lay. Verse 7, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. Verse 8, so they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo mo po sumandali at manalangin. Father, we thank you this morning, Lord, for this great privilege and great opportunity na kami muli ay makapakinig ng salita. Maraming salamat po na hindi po kami mapipigilan makinig ng salita o Diyos. Even though almost 2 Sundays nakasama ang iyong mga simbahan sa lockdown dahil sa ECQ. Pero nagpapasalamat po kami dahil high-tech na po ang aming technology at kami ay tuloy-tuloy na nakapakinig ng salita. Maraming salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, dalangin ko po, Panginoon, na yung mga salitang aming mapapakinggan, ito ay aming may sa puso at may sa pamuhay. Salamat din po sa kapahayagan na yung pagkakalob sa amin na yung salita. And thank you also, Panginoon, sa spirit of understanding, maintindihan namin ang mensahe na is may parating sa amin sa araw na ito. Lord, salamat po
na kung saan ang iyong salita, Panginoon, ang pagkain ng aming spiritual life. According to your word in Matthew chapter 4 verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of thy mouth. And according to your word in Romans 10 verse 17, that faith cometh by hearing, and hearing by your word. Habang kami patuloy na ikinig ng salita, patuloy mong palalakasin ng aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Father, we thank you. Yun at yun po mapagpalang kamay mo sa bawat nakatune in sa umagang ito, wherever they are. In Jesus' name. Holy Spirit, thank you also. You are a great teacher this morning. Ako instrument mo lang, Lord, upang ipahayag iyong mabuting balita. Help me to preach your word. Let your anointing flow sa iyong lingkod, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And let thy name be glorified sa kabuuan ng aming pag-aaral ng salita in Jesus' name. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Ang lahat po ay mag-agree ng Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, almost 1 week ay sinelebrate ng buong Pilipinas, ng buong mundo, ang tinatawag na mahal na araw o Semana Santa. Amen. At ang mga tao ay talagang makita natin ay seryoso sa pag-alaala sa Panginoon. Amen. Talagang makikita natin ang mga tao ay nakapokus sa Panginoon. O, yun ang magandang balita. So, naway lahat ng araw ay Semana Santa. Okay. Pero sa katotohanan, mga magulang at mga kapatid, ang pag-alaala sa Panginoon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang tuwing April or March o Semana Santa. Amen? Ang bawat araw po sa atin ay mahal na araw sa mga anak ng Diyos, at ang bawat araw ay dapat inaalaala natin ang Panginoon sa kanyang ginawa sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, ang tinatawag na mahal na araw o pangingilin, okay, so marami po ang mga tao na kung saan ay iba-iba po ang kanilang pamahiin. Yung iba, pagdating ng mahal na araw ay hindi naliligo. Bawal maligo. So, ganyan din po kami nung araw sa probinsya. So, bawal maligo. And then, bawal magpukpok. Okay, kasi ayon sa pamahiin, ng araw ay, halimbawa, nasugatan ka ng mahal na araw, ayon sa kailang paniniwala, yan ay gagaling sa susunod uling taon ng mahal na araw. Okay, so yun po. And then, pagdating ng mahal na araw, marami po ang nagpapalatigo sa likod, nagpapapago sa krus, sa pagkaakala ng bawat isa na yun ay isang kaparaanan para mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Okay? O para maligtas. Pero ang katotohanan, mga magulang at mga kapatid, amen, ang mga tradisyong yan ay wala po sa Bible. Kung kayo po ay sumubaybay sa ating series na ating pag-aaral about the 7 last word of our Lord Jesus Christ, na sinimulan po natin noong Wednesday, bawat araw ay dalawang broadcast natin, 10:30 in the morning and 4:30 p.m. until Saturday.
So, maybe naintindihan nyo ang bawat meaning ng 7 last word. Okay, so, ang tradisyon yan ay hindi na po ino-honor ng Panginoon sa kanyang salita, sapagkat malinaw po ang panghuling wika ng Panginoon na sinasabi roon sa John 19 verse 30, kung di ako nagkakamali, sabi roon, it is finished. Ibig sabihin, tinapos na ng Panginoon. So, hindi mo na kailangan lumakad ng paluhod mula sa dulo patungong altar. At hindi mo na rin kailangan pang magpapakos pa sa krus para lang mapatawad ka sa iyong makasalanan at maligtas. Amen? Tinapos na yun ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So, yun po ang katotohanan, mga magulang at mga kapatid. Kaya napaka-importante po na maintindihan po natin, okay, sa pamagitan ng kanyang salita, ang katotohanan. Dahil sabi ng John chapter 8 verse 31 and 32, kung kayo'y magpapatuloy sa aking salita, babasahin natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. If you know the truth shall set you free. Amen? So, ganun din po ako nung araw. Nung hindi ko pa po nababasa ang salita ng Diyos, ako'y alipin din po ng mga tradisyon. Pero nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, year 1987, through radio, sa pamagitan ng ating Bishop Jonathan Sebastian, laging tagumpay, nalaman ko po ang katotohanan, at ang katotohanan po ang nagpalaya sa akin. So all glory belongs to Jesus. Amen. So this morning, I would like to share to you, nais ko pong ibahagi sa inyo, simpleng title dito po sa ating binasa sa Matthew 28 verse 1 to 8. Nilagyan ko po ng title na isang tanong. Ang tanong na ito, na title natin pag-aaral is, what does the resurrection of Jesus Christ mean to us? What does the resurrection of Jesus Christ mean to us? Ano po ba ang kahulugan nito sa buhay natin at muling pagkabuhay ng Panginoon? At ano ang benepisyong ito sa atin? Amen? Now, kung babasahin natin muli dito sa ating binasa, Matthew 28 verse 1 to 8, sabi dito, now after the Sabbath, as the first day of the week, okay, began to dawn, madaling araw, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. So si Maria Magdalena at ang iba pang Maria ay pumunta doon sa libingan upang tingnan. Verse 2, and behold, there was a great earthquake. So nagkaroon po ng malaking lindol, sabi roon, for an angel of the Lord descended from heaven. Sapagkat ang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit and came and rolled back the stone from the door and sat on it. Wow! Ang lakas ng anghel na ito, ang laki-laki ng bato, ginulong niya yung bato. Tapos umupo sa ibabaw ng bato. Iyon yung mga anghel ng ating Panginoon. Very strong. Verse 3, and his countenance was like lightning. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat. Amen? And his clothing was white as snow. Ang kanyang kasuotan ay napakaputi, kagaya ng niyebe. And the guards shook for fear of him. Oh? Natakot yung mga nanginig pa nga sa takot yung mga gwardya, and became like dead, para silang mga patay na tao, sabi rito, dead men. Verse 5, but the angel answered and said to the women, subalit sinabi ng anghel, sinabi sa mga babae, okay, do not be afraid, huwag kayong matatakot, for I know that you seek Jesus who was crucified. Pagkat alam ko, hinahanap nyo si Jesus na mga pinako sa cross. Amen? Pero sabi ng anghel, He is not here. Wala na siya rito. For He is risen, sapagkat siya'y muling nabuhay.
As he said, sinabi niya, come, see the place where the Lord live. Halika, sabi na angel. Tingnan niyo ang lugar na pinaglagyan ng Panginoon. Verse 7, and go quickly and tell his disciples that he is risen. Humayaw kayo. Sabihin niyo sa kanyang mga disipulo na siya muling nabuhay from the dead, mula sa mga patay, and indeed is going before you in Galilee. So, actually, makikipagkita nga sila doon sa Galilea. Pupunta sa roon. There you will see him. Makikita nyo siya roon. Behold, I have told you. So, narito, sinasabi ko sa inyo. Verse 8. So, they went out quickly from the tomb with fear and great joy. Amen? So, sila po ay lumabas doon sa libingan. May takot at malaking kagalakan, and ran to bring his disciples word. At tumakbo na sila. Amen? Upang ipahatid sa mga disipulo ng Panginoon yung sinabi ng anghel. So ang ating Diyos ay makapangyarihan. Si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Nagpatotoo ang mga babaeng ito, si Maria Magdalena at ang mga iba pang Maria. Amen? Mismo ang anghel nagpakita sa mga babaeng ito. Katibayan na si Jesus ay muling nabuhay. Ang anghel na mismo ang naggulong ng bato. Kasi alam ni Lord na hindi kayang igulong ni Maria. Kaya nagpadala si Lord ng anghel para igulong yung bato. Amen? So, purihin ng Diyos. So, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Amen? Hindi siya nananatiling patay. Kaya wag po tayong maniniwala mga magulang at mga kapatid na si Jesus ay namamatay tuwing mahal na araw. Hindi po. Hindi na po siya namamatay. Minsan lang po siya mamatay para sa kasalanan ng buong sangkatauhan. At siya po ay muling nabuhay at mananatiling buhay magpakailanman. Sabi sa Revelation 1:17. Sabi roon, si Jesus ay buhay. He is alive forevermore. Amen. Okay, so 1 Corinthians 15 verse 1 to 8, sa ating introduction verse po dito, sabi rin, Christ's resurrection, yung pagkabuhay ng muli ng Panginoon, nakatibayan na talaga siya muling nabuhay. Sabi nga dito, now I want to make clear for you. Nais kong gawing malinaw sa inyo, brothers and sisters, the gospel that I preach to you, sabi ng Apostol Pablo, that you receive and on which you stand, and by which you are being saved, if you hold firmly to the message I preach to you, unless you believe in vain. For I pass on to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. So the reason bakit si Jesus ay namatay sa cross, because dahil po sa ating mga kasalanan. Why? Because He loves you, He loves me, He loves us so much. Amen? So He was raised on the third day. So hindi po siya nanatiling patay. Amen? So that He was buried and that He was raised on the third day. Siya po ay nilibing, subalit siya muling nabuhay sa katlong araw, according to the Scriptures, ayon sa banal na kasulatan. So si Jesus po ay namatay, pero siya ay muling nabuhay. Hindi nagtagumpay sa kanyang kamatayan. And that He offered to Cephas, then to the 12. Nagpakita siya kay Cephas, gayon din sa 12. Gayon din kay Maria at iba pang Maria. Kaya malinaw na si Jesus ay muling nabuhay. Verse 6, then He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at one time, most of whom are still alive
though some have fallen asleep. Verse 7, then he appeared to James, then to all the apostles. Oh, very clear na si Jesus ay muling nabuhay. Last of all, as though to one born at the wrong time, he appeared to me also. So mismo kay Pablo, nagpakita rin si Jesus. Amen. Kaya hindi pwedeng sabihin na si Jesus ay nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. Kasi marami po minsan ang mga hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Actually, may portion sa Bible na si Jesus daw ay kinuha ng mga disciples. Amen? Mayroon sa buwatan, okay, na sa portion ng Bible na binayaran yung mga bantay, libingan, at sasabihin nila na si Jesus ay kinuha doon sa libingan. Hindi po. Mismo ang anghel ang naggulong po ng bato at lumabas si Jesus sa libingan. Siya ay muling nabuhay. Actually, marami po yan sa Bible na nagpapatunay na talagang si Jesus ay muling nabuhay. Amen? So, yan po yung ating makikita dyan po sa ating foundation scriptures na proof, katibayan na si Jesus ay muling nabuhay. Okay? So, punta na po tayo sa ating tanong. What does the resurrection of Jesus Christ mean to us? Number 1, Jesus Christ's resurrection guarantees our salvation. That's the benefits. Ginagaranti ang ating kaligtasan sa kanyang muling pagkabuhay. Take note dito sa ating foundation verse. Mary Magdalene had a life-changing experience. So si Maria Magdalena po ay nagkaroon ng pagbabago. Amen? Karanasan ng pagbabago sa kanyang buhay. Take note verse 2. Luke 8 chapter 8 verse 2. Tells us that she had been possessed by 7 demons. Yan po si Mary Magdalene. Just imagine the hopelessness, the convulsion, and the fear of being tormented by demons day and night. Yun yung kalagayan ni Mary Magdalene. Pero na-encounter niya si Jesus. One day, she met a man that changed all that. Sino yun? Si Jesus. Na-meet niya. Amen. Jesus brought her great tidings of the kingdom of God and removed her demons. Tinanggal ang demons sa buhay ni Mary Magdalene. Amen. Take note, not only was she cleansed and saved, so she gained new friends. Hallelujah. So many verses sa Bible nagpapatunay that she was close to Jesus' mother and the mother of the disciples, James and John. Kagaya po ng ating foundation verse. Hindi lang siya ang napunta roon sa libingan, kundi siya po ay may kasama pang ibang Maria. Amen? So si Maria po ay 8 demons ang pinalabas sa katawan ni Jesus. Na-experience ni Mary ang kaligtasan. And also take note, Mary Magdalene became a close follower of Jesus Christ. Amen? Tandaan po natin, God rolled away a stone for Mary. Imagine mo yan, ginulong ng Panginoon ng bato, pamagitan ng anghel para kay Maria. After the Sabbath, on the first day of the week, she along with Mrs. Zebedee came to see the tomb. Amen? Perhaps they remember Jesus' words about rising on the 3rd day. Kasi yun ang binanggit ni Jesus, 3 araw siya muling mabuhay. So they felt tremors beneath their feet as an earthquake shook the ground. Suddenly, so they saw an angel of the Lord who came down from heaven. So he rolled back the stone and sat on it. Nung bumaba ang anghel, ginulong yung bato at umupo pa sa ibabaw ng bato. Amen? So the guards shook for fear and became like dead men.
Hallelujah. Take note, the angel didn't address the women. He is not here, but is risen. Come and see the place where he lived. Amen? Wala na siya rito. Sabi niya, siya'y muling nabuhay. Tingnan niyo yung lugar na pinaglagyan sa Panginoon. Amen? So kung tatanungin mong sarili mo, if we ask ourselves, why did the angel roll away the stone? Bakit ginulong ng anghel yung bato? Ha? Why did the angel roll away the stone? Take note, the stone was rolled away not so that Jesus could get out, but so that Mary could get in. Amen? Hindi lang basta si Jesus makalabas, kasi kaya naman lumabas ni Jesus kahit may bato. Kasi siya nga ay lumulusot lang eh. Nakasarado yung mga pinto, bigla siyang tumatayo sa gitna ng mga disipulo. Diba? May mga time na sino ba yung pangalan nun na Doubting Thomas. Yun, si Doubting Thomas. Sabi ni Doubting Thomas, kasi binalita na nakita nila si Jesus, sabi ng ibang disipulo, sabi, ay hindi ako naniniwala. Maniniwala lang daw siya pagka naisuot niya yung kanyang daliri sa tagiliran ni Jesus at nakita niya at naisuot niya yung kanyang daliri sa butas ng kamay ni Jesus. Pero isang araw, nagkatipon yung mga disipulo ng Panginoon kasama si Thomas. Nakasarado yung mga pinto. Ano nangyari? Biglang tumayo si Jesus sa kanilang kalagitnaan. At sabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Ayun, nandoon si Thomas. Sabi ng Panginoon, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sabi ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala na hindi nila ako nakita. Amen? Kaya napaka-importante yung believe first and you will see. Kaso ang mundo, amen? So maniniwala muna sila pag nakakita. Amen? So, napaka-importante po yung pananampalataya. Amen? Kaya, dito makikita natin, kayang lumabas na Jesus kahit nandyan yung bato. Yung bato may dahilan bakit ginulong ng anghel. The stone was rolled away not so that Jesus could get out, but so that Mary could get in. Kasi alam ni Jesus, hindi may gugulong ni Maria yung bato, mabigat eh. Take note, the stone was rolled away to give Mary a newfound hope. Wow. Para matagpuan muli ni Maria ang pag-asa. Kasi nung mamatay si Jesus, parang pinanghinaan ng loob yung mga disipulo. Parang nawala ang kailang pag-asa. Iba nga, go back to fishing, kagaya ni Peter. Pero purihin ng Diyos, nagpakita ang Panginoon kay Pedro, na-restore muli si Peter. At siya muli ay nanumbalik sa Panginoon. Amen? Take note, the same Christ who moved the stone for Mary brings salvation to your life, to our lives. Amen? So, nagdala po ng kaligtasan ng Panginoon. Kagaya ni Maria, ginulong yung bato. Okay? So, nagdala rin po ng kaligtasan sa ating mga buhay. Jesus said in John 11:25, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Amen. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sabi niya, sino mang naniniwala sa akin, kahit na siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Take note, He comes to us, roll away the stones of sin. Alam niyo po yung stone na tinutukoy po dito, hindi lamang yan literal na bato. Amen? So, He comes to us. Naparito ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para igulong yung mga bato sa buhay nating mga tao. Ano yung mga batong yan? Stones of sin.
bato ng kasalanan. Kaya nga marami mga tao batugan. Ayaw sumampalataya sa Diyos, bato ang puso. Amen. Stone of sin, stone of guilt, stone of shame. Amen. Para lahat ng yan ay alisin ng Panginoon sa buhay ng tao. Amen. Sino mang mananalig sa Kanya ay Kanyang lilinisin ng Kanyang banal na dugo at patatawarin sa lahat ng mga kasalanan at karumihan. At tayo makapamuhay ng banal at matuwid sa harapan ng Diyos para makasama tayo sa Kanyang kaharian. Why? Sapagkat hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga namumuhay sa karumihan. He himself, Hebrew 2 verse 14-15, likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Amen. So, si Jesus po, sa pamagitan ng Kanyang kamatayan ay winasak niya. Amen. Ang kapangyarihan ng kamatayan. So, purihin ang Panginoon. Take note again, He comes to roll away the stones of purposelessness, the stones of depression, and the stones of apathy. Amen? So, He comes to roll away. Naparito siya para igulong, alisin ang mga bato ng kawalang layunin, depression and apathy. Amen? Yun po ang ating Panginoon. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. John chapter 10 verse 10, I have come that they might have life and that they may have it more abundantly. Purihin ang Diyos. Yun po ang benepisyo ng muling pagkabuhay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tanong, what does the resurrection of Jesus Christ mean to us? First, Jesus Christ's resurrection guarantees our salvation. Amen? Si Maria Magdalena naligtas. Naging close ang kanyang relationship sa Panginoon. Number 2, the resurrection of Jesus Christ validates our faith. Amen. Pag sinabing validates, that means authenticates, confirms, or certifies. Amen. Hallelujah. That's the yan yung hatid ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa atin. Validates our faith. John 20 verse 19 to 29. So, assignment natin, basahin po natin. Okay? Take note, Thomas was a realist. Siguristo po itong si Thomas. Nabanggit to kanina. Verse 19 to 23. So, naka-record that the first visit of Jesus to the disciples after the resurrection, they were moved and glad when they saw Him. So, sila po ay natuwa. Amen? Nagalak nung makita nila si Jesus. Amen? So, for some reason, Thomas was absent. Absent si Thomas. He didn't believe their story. He wanted proof. Nail holes and spear wound. Verse 24-25. So, nang ibinalita kay Tomas, yung mga pangyayaring yun, na nagpakita siya sa mga disipulo, absent si Tomas sa panahon yun. Kaya nung ibinalita ng mga disipulo kay Tomas, sabi, he didn't believe their story. Hindi siya naniwala sa kanilang istorya, sa kanilang kwento. He wanted proof. Nail holes and spear wound.
according to verse 24-25. Amen? Take note, Thomas found faith. Amen. After 8 days, Jesus returned to the disciples. Thomas was present. Nung una, absent si Thomas. Pero after 8 days, pagkatapos po ng 8 araw, nagpakita ulit si Jesus. Present na ngayon si Thomas. Amen. Take note, Jesus invited Thomas to touch his wounds and said, "Do not be unbelieving, but believing." Hallelujah. So, inimbitahan ng Panginoong Hesus si Thomas. At ang sabi ng Panginoon, hipuin mo yung aking sugat, sabi niya. Wag na maniwala. Do not be unbelieving. Hallelujah. So, na-validate po yung pananampalataya ni Thomas. So, validate, confirms. So, confirm na si Jesus ay muling nabuhay dahil malinaw na isuot ni Tomas ang kanyang daliri sa tagiliran ni Jesus at sa kanyang mga kamay. Take note, believing Christ requires faith. Ang paniniwala sa Panginoon ay kinakailangan yung pananampalataya. Many people today are like Thomas. That's sad to say. They are critical. They refuse to believe because they have no faith. Amen? So, maraming tao ngayon hindi naniniwala. Parang panahon ni Noah. Sabi ng Panginoon kay Noah, gumawa ka ng daong, lulusawin ko na, gugunawin ko na ang buong mundong ito sa pamamagitan ng baha. Maraming mga tao sa panahon yun hindi na nampalataya, hindi na niwala sa sinabi ni Noah na instruction ng Panginoon. Amen? Nagugunawin ng Panginoon ang buong daigdig. Alam kung saan lang naniwala ang mga tao? Noong bumabaha na. Kasi doon pa pinagawa si Noah ng daong doon sa bundok eh. Okay? At nung lumalaki na po yung tubig, so sabi ng Bible, palubog na yung lumulutang na yung daong. Yun, doon nagtakbuhan yung mga tao. Kaso wala na. Si Lord na mismo nagsara ng daong. Parang sa panahon natin ngayon, nangangaral ka na yung mabuting balita na ebanghelyo. Yung iba walang panahon makinig. Minsan yung mayroon din mga Kristiyano marami ng opportunity para makapakinig ng Word of God, pero ini-ignore nila yung salita ng Diyos. Kagaya na ang ating nireveal ng Panginoon about the 7 last word of Jesus Christ. So, mayaman tayo sa salita ng Diyos, pero mangilan-ngilan lang ang nanonood. Minsan nakita ko mga 3. So, hindi lahat. 4, 5. Bibihira po ngayon ang uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Unbelieving. So, ayaw ng Diyos na tayo maging unbelieving. Huwag tayong gumaya sa mga tao na walang panahon sa Diyos. Walang uhaw makinig ng salita ng Diyos. Mas gusto pa nila ang maglaan ng maraming panahon sa mga makamundong bagay na pansamantala lamang. Amen? So, believing Christ requires faith. Many people today are like Thomas. Thomas the doubting. So, they are critical. They refuse to believe because they have no faith. Hebrew 11 verse 6 says, "But without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Amen? Pag masipag po tayo naghahanap sa Panginoon, may reward po ang Panginoon sa atin. Kaya now is the time, mga magulang at mga kapatid, na huwag tayong tatamarin makinig ng Word of God. Grab natin ang opportunity. Magpasalamat tayo, may mga tao na naglalaan ng kailang panahon para mag-share ng mabuting balita. Paano na kung lahat ng tao
ay wala nang panahon mag-share ng mabuting balita. Di wala na tayo mapapakinggan na salita ng Diyos. Dapat pasalamatan po ninyo yung mga taong naglalaan ng kanilang buhay, ng kanilang panahon para mangaral ng mabuting balita. Dahil tayo po ay nakakapakinig ng salita ng pag-asa. Ang mundo natin ngayon, ang mga salita ay salita ng kawalang pag-asa, salita ng mga discouragement, puro bad news. Ang balita natin ngayon, puro COVID-19, virus, variant. Yun ang mga balita ngayon, sa TV, sa radio, sa newspaper. Puro words of discouragement. Amen. Ang masaklap pa, pati mga simbahan na ngaral mabuting balita, nilockdown pa. Sana makakarinig tayo ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay nagbumula sa Panginoon. Amen. Mga magulang at mga kapatid, panahon na po para tayo makinig ng mabuting balita. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, lalong gumaganda ang iyong pakiramdam. Lumalakas ang panampalataya mo, nagkakaroon ka ng pag-asa. Kaysa puro bad news ang pakinggan mo, lulugmok ang buhay mo. Amen. So, purihin ng Diyos. Si Jesus na parito sa mundong ito para magdala ng pag-asa. Magdala ng kaligtasan, i-confirm ang ating panampalataya. Amen. Take note, Jesus made many unbelievable claims about His deity. Kanyang pagka-Diyos, His resurrection validates each of those claims. Only God could rise from the grave. Ang Panginoon lang po ang nabuhay mula sa libingan. Wala nang ibang namatay na muling nabuhay. Only Jesus. Amen? Na nabuhay mula sa libingan. Okay? Si Lazaro ay binuhay ng Panginoon. Doon sa yungib, tinawag niya si Lazaro. Matalik niyang kaibigan, Lazaro, come forth. Lumabas ka. Sabi ng Bible, lumabas si Lazaro. Napupuluputan ng kayong lino. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, lose him, pakawalan mo siya, kalagan mo siya ng makalaya. Amen? Pero bukod kay Lazaro, si Jesus lang po ang muling nabuhay. Amen? Dahil siya po ay Diyos na makapangyarihan at walang kamatayan na maaring pumigil sa buhay ni Jesus. Take note, Jesus' words in verse 29, ang sabi niya sa John, ating binabasa, John 19:29, blessed are those who have not seen and yet believe. Mapalad yaong mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen? Kaya nahimasmasan si Thomas the Doubting. Amen? Na si Jesus po ay nakita niya ng personal. So yun, may purpose ang Panginoon na validates yung faith ni Thomas. Pangatlo, what the resurrection of Christ mean to us. Okay? First, guarantee our salvation. Number 2, validates our faith. Number 3, the resurrection of Jesus Christ ensures our hope. Sinisigurado ang ating pag-asa. Sa Book of John, chapter 21, basahin nyo lang po yung buong chapter ng 21. The disciples went fishing. Ang mga disipulo, pumunta sila para mangisda. They went back to Galilee and fished all night, catching nothing. Pumunta sila sa Galilee at sila'y nangisdang magdamag pero wala silang nahuli. At sunrise, they found Jesus who instructed them to cast on the other side of the boat. They caught a boat load, hallelujah. Pero nung makita nila si Jesus, sabi ng Bible, nung pasikat na ang araw, they found Jesus. Natagpuan nila si Jesus at sabi ni Jesus, ihulog nyo ang inyong lambat sa isang side, at sabi ng Bible, sila'y nakahuli at halos lumubog yung bangka sa dami ng kanilang huli. Amen?
When Peter recognized Jesus, he swam to shore. Their Jesus had cooked a breakfast. Yan po, ang istorya niyan ay nasa Book of John chapter 21. So nung si Pedro ay nakilala niya si Jesus, siya po ay lumangoy. Amen? At si Jesus po ay nagluto ng agahan. Imagine mo, si Jesus pa nagluto ng agahan. Amen? Sa panahong yun, yung mga disipulo ng Panginoon kasama si Pedro, they go back to fishing. Amen? Para bagang nawalan sila ng pag-asa. Pero nung makita nila muli si Jesus na muling nabuhay, kaya nga, pangatlo, the resurrection of Jesus Christ ensures our hope. Amen? Take note, Peter was given hope. Peter remembered denying the Lord 3 times. But Jesus asked Peter 3 questions. Do you love? That's agape. Love without limits. Yun pong ibig sabihin ng agape love. Love without limits. Sa Greek word. So, sabi niya, do you love me? More than this? Amen? Balo-baho kaysa sa mga isdang ito? Do you love me? Agape? Amen? Or do you love me? O maaari naman ito ay phileo love. Amen? In verse 18, Jesus answers Peter that he believed in him, signifying his faithfulness even to death. Amen? Si Pedro po, Peter, that he believed in him, signifying his faithfulness even to death. Amen? So si Pedro nagsabi, hanggang kamatayan siya ay susunod sa Panginoon. Pero pagdating ng pagsubok, sabi nga ni Lord, pag tilawak ng manok, 3 biso ako ipagkakanulo. Pero ang kagandahan kay Peter, siya po ay nagrepent. At siya ay manumbalik sa Panginoon, na-ensure yung kanyang pag-asa sa Panginoon. Nung makita niya muli si Lord, naging dynamic preacher. Si Peter, imagine mo siyang preaching niya, 3,000, 4,000, napuspos siya ng Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So the resurrection of Jesus Christ ensures our faith. Peter was given hope. Nung makita niya ulit si Jesus, even though siya ay go back to fishing. Pero nung hindi nila kasama si Jesus, magdamag silang ng isda, wala silang nahuli. Pero nung makita nila si Jesus, nagbigay ng instruction ng Panginoon, ihulog niyo yung lambat sa kabilang ibayo. At ang sabi ng Bible, nakahuli sila ng maraming lambat. Parang inutosan ni Lord yung mga isda, sabi ng Panginoon, mga isda, magsipasok kayo sa lambat ni Pedro. Napuno yung lambat at kinarga sa bangka, halos lumubog yung bangka. Kaya mga magulang at mga kapatid, pag wala si Jesus sa buhay natin, kahit na anong kayod natin, walang mangyayari. Why? Because without Christ, we cannot do anything. Kaya ikaw at ako, kailangan natin si Kristo. We need Jesus. Amen. So si Jesus lang po ang ating pag-asa. Kung wala siya, wala tayong pag-asa. Amen. Ang kanyang salita ang ating pag-asa. Wala dito sa mundong pag-asa natin. Kaya huwag tayong umasa sa mga temporal things sa mundong ito. Sa Panginoon tayo umasa at sa kanyang mga pangako. Ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. Amen? So yun po ang katotohanan. So Peter was given hope. Take note, each of us is offered hope in Jesus' resurrection. Like Peter, so we will stumble and fail from time to time. In yung buhay natin, like Peter, the Lord's offer to us grace, not punishment. Amen? Yung grasya ng Lord ang ino-offer sa atin. When we realize the extent of His grace, it makes us want to serve Him even more faithfully. Amen? Kapag na-realize natin yung in-extend niyang grasya sa atin, it makes us want to serve Him even more faithfully. Pag naintindihan po natin. Peter went on to preach on Pentecost and lead the church to revolutionize the world. Nung magbalik si Peter sa Panginoon, nag-preach siya ng gospel. 3,000 ang naligtas.
Amen? He wrote 2 books of the New Testament. He died a martyr death, crucified upside down. Yan si Peter nung magbalik loob sa Panginoon. Amen? So siya po ay nagkaroon ng pag-asa muli. At siya ay naging dynamic preacher, dynamic evangelist. Amen? At even unto date, ay hindi na po siya sumuko. Amen? Siya po ay naging martyr. Pinako siya ng patiwarik. Hindi ako nagkakamali. Take note. Our hope for today is ensured because Jesus lives. We know that He will be faithful to us. Kung personal natin, my hope for today is ensured. Ensured because Jesus lives and I know that He will be faithful to me. Personalin nyo rin. 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. So sometimes tayo ay hindi naging tapat, pero si Lord naging tapat pa rin sa atin. Ang kailangan lang tayo magbalik loob sa Kanya. Kagaya ni Peter, nagbalik loob sa Panginoon. Even though dininay niya si Lord 3 times, pero nagrepent siya, na nung balik siya sa Panginoon, muli ginamit sa ni Lord mightily. Amen? Another na gawin nating personalize, my hope for tomorrow is ensured. Ang pag-asa ko sa kinabukasan ay sigurado. I can be sure, amen, that no matter what difficulty I face, Jesus is with me. Amen? Though the storms of life may blow, I will never walk alone. Yan, personally natin. Panggawin natin pangkalahatan. Our hope for tomorrow is ensured. If we can be sure that no matter what difficult we face, Jesus is with us. Though the storms of life may blow, we will never walk alone. Hallelujah. Yung mga storms of life, mga bagyo ng buhay ay bumuga ng malakas. Take note, we will never walk alone. Hindi tayo lumalakad na mag-isa, kasama natin ang Panginoon. Pangatlong gawin nating personalize, my hope for eternity is ensured. When this life is over, I will meet Jesus face to face. Gawin nating pangkalahatan, our hope for eternity is ensured. When this life is over, we will meet Jesus face to face. Amen. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Wala tayong dapat ikatakot sa panahon ito ng pandemic. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang kanyang pangako ay maasahan. Amen? Sure ang ating pag-asa. 1 John 3 verse 2, Beloved, now we are children of God, and it has yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Amen? So, mga kapatid, sabi niya, o mga minamahal, na tayo mga anak ng Diyos. So, hindi pa ito nahayag. Amen? Pero alam natin, pag nahayag na, tayo magiging kagaya niya, sapagkat makikita natin siya ng mukhaan. Amen? Okay, conclusion. What does the resurrection mean to you? Ano yung resurrection? Anong kahulugan nito sa iyo? How, yung mga tanong, how you answer this question will determine where you spend eternity. So, ikaw lang po makakasagot niyan. Amen? Pero napakaganda po. Ito pong muling pagkabuhay ng Panginoon
ay mayroon pong mga benepisyo para sa atin. Amen. What does the resurrection of Jesus Christ mean to us? Amen. First, sa ating summary, Jesus' resurrection guarantees our salvation. Amen. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay ginagarantiya ang ating kaligtasan. And the resurrection of Jesus Christ, number 2, validates or authenticates, confirms or certifies our faith. Amen. And lastly, sa ating summary, the resurrection of Jesus Christ ensures our hope. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Concluding verse. 1 Corinthians 15:12 to 22. Sabi rito, now, if Christ is being preached as raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead? 13. But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. 14. And if Christ has not been raised, then our preaching is futile or useless, and your faith is empty. Also, we are found to be false witness about God, because we have testified against God that He raised Christ from the dead. So when in reality He did not raise Him, if indeed the dead are not raised. Verse 16, for if the dead are not raised, then not even Christ has been raised. 17, and if Christ has not been raised, your faith is useless. You are still in your sins. 18, furthermore, those who have fallen asleep in Christ have also perished. 19, for if only in this life we have hope in Christ, we should be fated for then more than anyone. But 20, verse 20, but now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since, verse 21, death came through a man, the resurrection of the dead also came through a man. Verse 22, for just in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. Hallelujah. So kung kay Kristo, kay Adam, ang lahat ay mamatay, pero kay Kristo, amen, tayong lahat ay buhay na buhay. Amen. So, yun po ang benepisyo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya si Jesus, sure na siya'y muling nabuhay. Why? Dahil sabi nga sa verse 17, and if Christ has not been raised, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, your faith is useless. And you are still in your sins. Amen? Kung hindi nabuhay si Jesus, yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan. At lahat tayo ay nabubuhay pa puro sa kasalanan. Lumulubog pa sa kasalanan. Pero the good news, si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Na-validate yung ating pananampalataya. Amen? At tayong lahat ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At ina-assure ni Lord, ginagarantiyan niya sa ating pananampalataya sa kanyang muling pagkabuhay, ginagarantiyan ng Diyos ang ating kaligtasan. At tayo ay ligtas na sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Amen? That's the good news. Ayaw ng Diyos isa man ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Yun ang dahilan. Dahil mahal na mahal kanya. Mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal niya tayong lahat na buong sangkatauhan. So ano lang kailangan? Kailangan natin ay sampalatayanan ang kanyang ginawa sa krus. Amen? At tanggapin natin ang kanyang ginawa sa krus.
Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin para ma-experience natin ang kanyang muling pagkabuhay. Again, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay makahulugan ito sa ating buhay. Why? The resurrection of the Lord Jesus Christ, guarantee our salvation. The resurrection of Jesus Christ validates our faith. Amen? And the resurrection of the Lord Jesus Christ ensures our hope. Amen? Isa lang ang tangi nating pag-asa. Don't put your hope, your trust in material things. Or don't put your trust, your hope sa tao. Amen? Lahat may hangganan. Tanging si Lord lang po ang walang hangganan. Kaya sa Kanya lang po tayo umasa. Huwag kang umasa sa mga pangako ng tao. Nagbabago po ang puso ng tao. Pero ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago sa iyo at sa akin. Amen? Siya yung ating pag-asa. Si Jesus. Preach natin si Jesus. Si Jesus. Kay Jesus may pag-asa. Amen? Kay Jesus may bagong buhay. Kay Jesus may kaligtasan. Okay? Kaya huwag natin sarilinin yung kaligtasan tinanggap natin. Ipamahagi natin ito. Ang link natin ito, share nyo. Yung message na ito, every Sunday, share nyo. Midweek service. Yung message natin ng 7 last word, midweek service, i-share natin yung mga link, yung mga message na yan. Parang nag-evangelize ka na rin. Amen? Grab natin mga opportunity. So, huwag natin sayangin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Okay, so maraming salamat po sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos. So, ngayong umaga, napakahalaga po na ma-experience natin ang kaligtasan na inaalok ng Diyos na walang bayad. Taas lang po natin ating kamay. Sundan natin maiksing panalangin. Sabi natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako na yung banal na dugo. At binubuksan ko ngayon ang aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Hesus. Ito ang aking dalangin. Amen. 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 Ako na lang pong manalangin. Lord, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kailang buhay. Pagpalain niyo po sila. Lubusang kailang makilala sa malalim at bibliyang kaparaanan. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga nakinig ng broadcast na ito, ng pag-aaral ng iyong salitang ito, pagpalain niyo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Iulat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa at anuman ang kailang mga pangailangan ng Diyos, katagpuin niyo rin po sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat. Bless them, Lord, and empower them, the Holy Spirit. Bagalingin niyo rin po yung may karamdaman, yung mga naguguluhan, bigyan mo sila ng kapayapaan. Lord, yung mga may sakit o God, pagalingin mo sila, Panginoon. Touch their bodies and release your supernatural healing. Ang kailangan ng pinansal, katagpuin mo kayo mga pinansal na pangailangan. Maraming salamat po. Purihin na yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, ito ang aming dalangin. Amen. 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 Purihin ang Diyos. So maraming salamat po sa inyong pag-tune in, sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. So, thank you very much sa bawat isa. So, I'm Pastor Charlie Dakotanan, ang naghatid po sa inyo ng mensahe ng Panginoon. So, ating maikling palaala
So, sa darating pong linggo, April 11, God willing, ay loobin na ng Panginoon na ipuin ni Lord yung ating mga namamahala sa ating bansa na payagan na po ang pagdaraos ng mga church fellowship. So, i-encourage yun na dumalo sa ating on-site Sunday service celebration. So, ating pong maigpit din po pinapatupad ang ating health protocol. So, mag-suot po tayo ng face shield, face mask. At pagpasok natin sa church ay siyempre magsasanitize tayo ng alcohol sa ating kamay. At tuloy-tuloy po ang social o physical distancing and no shake hands policy. Okay. So, yun po. So, April 11 na po yun. And then, so, mamayang hapon naman po, sa lahat po ng mga nagtitraining po, mayroon po tayong training ng 3 p.m. Okay? Through Messenger Room. Okay. So, yun po yung ating pagsasanay. So, purihin ng Diyos. So, salamat sa inyo pong pag-tune in sa araw na ito. Every day is a beautiful day with Jesus. Amen. God bless everyone. Bye-bye.